May traitor talaga sa kanila, tama. Okay, kailan ba ma-close Whitey ni Culaong? Eh, malapit na po siguro. Ayan. So, ito po yung upload ni MG. Interview ito ni Kuya The Kings with 1.2 million views. Ito po yung nagpaantig sa akin. Sa damdamin ko kung bakit po ako umalis. Hindi pala umalis. Kung bakit po ako bumalik sa pagkukulaong. Sa anti-kulaong vlogging. Kasi sa politika sa ating Pangulong Bongbong Marcos, okay naman ako doon kasi talagang maganda po ang politika, malakas ang kita. Kaya lang nung pinakiusapan tayo ni MG, saka nakausap ko rin si Kuya The Kings noon, syempre, na-miss ko din ang kulaong topic at isa pa nga, nakita ko na kailangan talagang si Kulaong maipakulong na talaga sa dami din ng mga nababasa kong mga naloloko. Ang sabi ni Kuya The Kings, teka, eto, pakita ko muna para... Eto si Kuya The Kings sabi niya, meron siyang isang post dyan Merong post dyan si Kuya The Kings Sabi niya para magdedemanda yata siya pero sinabi yon ni Kuya The Kings nga na magdedemanda din siya kay Kulaong. So ito po yung kanyang interview kay Makagago. Animal tong hindot na daking niya na to, itong Erwin Sierra na to. Puta. Ikaw animal ka, ikaw ang original na budol o kininam. O kininam, pinirahan mo yung mga supporter ko. Tarantado ka, minuto. Oo, di ba? Ikaw ang original na budol animal ka. Ito na. Pagbagsak ito ng January, medyo magsasakit. Hindi ko na kaya. At itong binigay sa akin na 15,000 pesos na ayaw ko sanang tanggapin. Kaya lang, pinilit nila, wala na rin ako magawa. Ito pala yung ipapahamak sa akin. Lahat ng vlogger, wala akong pwedeng pagsabihan. Pag sinabi ko sa kanila yung problema ko, tungkol dito sa sweldo ko, at sasabihin lang nila, pareho ka na muna uminig. Kasi may GC kami, ikaw ang pinag-uusapan. Wawasakin ka raw. Bakit? Ewan ko, yun ang utos sa taas Sabi ko nga sa'yo, lahat ng dumikit kay Norman Mangusin, ang buhay, lumulubog. Isa katwira ko dyan. Itong taong itong tinutulungan nyo, kayo na nga ang gumastos, nagpapakatanga pa kayo. Pag nanalo itong taong ito, nanakawan ang buong Pilipino. Alam mo, sa totoo lang, in fairness sa kanya, kasi lahat ng tao na walang alam, pwedeng iboto yan. Pwedeng pumasok yan. Pag nakapasok yan, sigurado, isa sa magiging mandarambong yan. Hayop yan. Demonyo yan. Napakaraming pinahirapan tao. Ako kaya ko nasasabi, hindi naman nangyari sa akin. Kilala ko lahat at alam ko ang mga pinaggagawa ng demonyong yan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At ito mga kahombre ko, ngayong araw na ito, atin pong makakapanayam ang isa sa mga naging staff ni Norman Mangusin na kasama back in the day ni Yama. Nagmamanage ng YouTube account ni Norman Gusgusin. At kasama po natin siya dahil siya ang magsisiwalat sa lahat ng mga pinaggagawa ng tao na ito, yung mekanismo niya, yung laman ng utak niya,
pagdating sa social media niya. Magugulat tayong lahat dito. Madami daw revelation si Bossing. Ating pong paunlaan, mga kahombre ko, si Boss The Kings. Nandito po siya today to help us out para mas malaman natin kung sino nga ba talaga si Norman Gusgusin sa likod naman ng kanyang negosyo, no? Which is ang social media. So magandang araw, The Kings, no? Siya po ay isang vlogger, mga kahombre ko, at ito ang kanyang YouTube channel, ito ang kanyang FB page. Pwede ka na magsimulang magkwento sa amin ng mga kahombre ko kung saan ba nagsimula at kung paano muna kayo nagkakilala ni Norman Gusgusin. Yan. Kamusta po kayo lahat dyan? Yan. Romy Diaz. At siyempre ito, ikukwento ko to. Walang labis, walang kulang. Simula umpisa hanggang dulo. Okay. Umpisa natin kung paano kami nagkakilala sa bigas. Kasi nung araw, nagbablog-vlog ako nung pandemic. Ang tao malungkot nun. So lumabas bigla si Romy Diaz. Ako yung nagsabi na, Mayor, bigay naman. Mayor! Bagay naman! Mayor! Mapula na ang ihi ko sa sardinas! Baka pwedeng century tuna naman! Baka meron ka dyan! So, nag-million views siya nun eh. Napanood niya ngayon yung ginawa ko sa kanyang parody. Okay. Na naka-Amerikana ako, may mga tanim ako mustasa, ipaparating ko. Mr. Francis Leo Marcos! Nakarating sa aking tanggapan ang iyong mga panawagan. Maya-maya maraming nagtanong sa akin, parang hinahanap ka nung FLM. Oy. Yung namimigay ng bigas. At ang sabi, bibigyan ka raw ng bigas. Oy. Ang dami, sabi niya, no, pumunta ka rito. Ginagaya niya si Romy Diaz, ha? Kasi paborito pa niya na yan. Hanapin mo to Romy Diaz na to. Yes po. Romy Diaz Junior. Junior ba to? O basta kung sino man tong tao na to. Sige po. Gusto ko ang pagkatao mo. Ang angas mo, matindi. Yung kotse mo nakasanla, pare koy. Huwag mo nang ipatubos sa akin yan. Huwag na, pare koy. Pero yung sandaan ka ba? Pumunta ka dito, bibigyan kita. Nahuli mo ang kiliti ko, Romy Diaz. Nahuli mo! Yung bigas na yan, so tumawag sa akin yung staff niya. Sabi niya, sinabi rin niya sa video na, hanapin mo itong taong ito. Bibigyan ko ito ng 100 sa akong bigas. Siyempre, ako, ordinaryong tao lang ako. Natuwa ako sa kanya. Siyempre. Natuwa ako. Kasi, idol. Kasi pinapanood siya, idol to. Bibigyan ako ng bigas. So, umingay din yung pangalan ko noon eh. Oo. Umingay din eh. Siyempre, inasahan ng mga tao na may darating sa akin bigas. So, nagbablog ako noon. 15 days na wala pa. Yung bigas. Yung bigas. Pero nakontak ka na nung tao niya, kumbaga. Oo na, maghanda raw ako kung kailan kukunin. So, 15 days na. Ang mga tao, atat na magkita si Romy Diaz at ito na si FLM. Kumbaga, hype yung dalawa. Hype. Hina-hype niya kasi sabi niya, paingayin mo lang para sumikat ka. Sabi niya sa akin. Dumating yung time na medyo nainip na rin ako eh. Kasi bibigyan daw ako, nahanapan ako ng mga tao. Gumawa ngayon ako ng video na isang nag-trending din, yung may dala akong sako. Andito na sako, bigas na lang ang kulang. Mating na isang dasa ako! Bigas na lang! Ulang! O saan nagkagulo na doon mga tao? Ay, peke yan, di binibigay. Oh. Tumawag siya sa akin noon. Kung naman, tinitira mo pa ako, bibigyan ka na nga eh. Eh boss, hinahanap sa akin ng mga tao. Hindi, magdalensya ka ng sasakyan, bibigyan kita ng bigas. Igsiya natin yung istorya. Pumunta kami, nakuha namin si bigas. At ito yung masasabihin ko May lang. bigas talaga. Oh, in fairness naman kay FLF, binigay niya sa akin yung 100 sakong bigas. Okay. Ayan. In fairness talaga kay Kulaong, naibigay po talaga yung 100 sako ng bigas. Pero alam niyo po ba, katakot-takot na paghihintay at pamimili dito kay Kulaong para ibigay yung bigas. Kasi hindi niya inaasahan yun, nagagawa ng ganung video si Kuya The Kings na andito na ang sako, bigas na lang ang kulang. Lumilipat talaga, oo, ayan. Kaya nga, lumilipat talaga dito sa ba't kaya ganun to?
Yun po yung yung bigas na ibigay po talaga yun. Talagang naman, in fairness kay Kulaong. Pero bago po maibigay din yun, kung kani-kanino po nangutang si Kulaong para lang maibigay yung bigas na yun. Ganun po nangyari dyan. Pinag-uusapan pa nga namin yan sa GC na etong si Kuya Erwin ay gumawa na ng ganyang video. Ang sabi ni Yaman noon sa GC, wala pang pera si boss. Kasi ang daming sinasagot ni Kulaong doon. Actually, ang dami niyang sinagutan dyan. Mga kapitan, mga katulad nun, meron nagbigay ng tilapia. Parang ilang kilo ng tilapia yung pinamigay, parang 50 kilong tilapia. Sabi ni Kulaong, magbibigay siya ng 50 sako ng bigas, yung tig 25 kg. Hindi natupad yun. Ang daming niyan, daming pinangakuan niyan yung sa mayaman challenge niya na tatapatan niya. Kapag alam niya na magandang i-vlog, kapag alam niya na makikinabang siya, sisikat siya, sasagutin niya. Pero pag alam niyang wala naman siya mapapala at hindi naman sikat yung taong humahamon sa kanya o sumasagot sa mayaman challenge niya, hindi niya papangakuan niya lang, papaasahin niya lang, pero hindi niya bibigyan ng bigas. Okay. Narito na ang sako! Yun, yung basketball player. Ano ba pangalan nun? Paul Artadi. Yan, sumagot yan. Talagang inano ni Kulaong yan. Tinangkilik. Bakit? Paul Artadi yun, PBA player yun. Si Jolo Revilla. Yung konsehala sa Taytay ba yun? Taytay Rizal? Ka-holding hands pa niya yun. Bumaba ng pumunta dun sa sa Taytay. Ganyan po yan si Kulaong. Sasagutin niya lang kapag alam niya na sisikat siya. Narito pa ang bigas! May sako ka na! May bigas ka ba? Eto na! Magkasama na kami! Ang yaman ni Sir Francis J. at yaman ko'y pagsasamahin na namin! Ito yung bigote mo. Walang hihinga! Nya! Ikilala ka na! So wala akong nasa isip kundi, totoo tong tao na to. Kahit maraming tumitira sa akin, peke yan. Sabi ko, hindi. Wala namang mawawala sa akin pag tinanggap ko si bigas. Libre lang, di ba? Tapos yan sabi niya sa akin, ganito ang gagawin mo, ang gagawin mo dyan. Boss, pamimigay ko to sa Riles. Kasi sa Riles ako inabot ang lockdown sa family ko sa Chao. Bahala ka, basta iba-vlog mo at alam mo naman yung credit niyan. Kasi ganun siya Matakot siya sa credit Ang ginawa namin, so alam nung ibang nakapanood na nagka-problema pa dyan sa bigas, maku-quarantine pa kami, nakawi pa namin ang dating mayor. So pinamigay ko yan sa Riles, naka-live yan. 2 araw yan, nirepack namin siya ng tig pa 5 kilos at yung bigas 100 sacks in 25 kilos. Na-aksidente pa nga si Kuya Dakings dyan kasi paparating na yung tren. Hindi nila maalis yung yung parang kolong-kolong ba tawag doon basta yung parang karito nila nakaharang pa sa sa Riles. Paparating na yung tren. Nasugatan pa si Kuya Dakings diyan dahil diyan sa bigas na yan. Marami yun, ha? Marami yun. So expected naman niya, expected ng ibang tao, yung 50 kilos. Pero 25 kilos is hindi na masama. Hindi na. Okay. Hindi na marami na mapapakain pamilya yan. Madami na yun. May makikita ka sa vlog ko na nasa sarilis ako, pero may bigay namin lahat yung bigas na yan. Naka-credit sa kanya lahat yan. After nun, eto na, nakulong na ngayon siya. Okay. Malungkot ngayon ako. Kasi maraming tumitira sa kanya. Gusto ko siya ipagtanggol kasi sabi ko nga, hindi, totoo itong tao na to kasi binigyan niya ako ng 100 sa akong bigas Pero sinasabi niya sa akin, basta ididilhan siya ka ng 100 sa ako, huwag ka na lang maingay social media. Ngayon, nung nakakulong na siya. Hindi, nung babago pa niya lang ibigay, ididilensya niya ako. Okay. So okay lang, basta maibigay niya lang. Nung makulong siya, yung mga tao, hati ang opinion kinulong, mabuting tao, tumutulong. Ang mabuting tao, pagka tumulong,
Kasi medyo magulo rin ako. Naguluhan din ako sa utak ko. Oo nga, no? Pero hindi, papatunayan ko talagang ano tao na to eh. Binigyan ako eh. Tsaka kita nyo, binigay. Okay, eto na. Mga kahombre ko, bilang isang Pilipino na naging OFW, Ayan. Si Kuya Dakings, alam nyo, nung nagkukwento ng patungkol dito kay Kulaong, Kuya Dakings, consistent. Tamang-tama talaga. Maria Teresa, na-interview ko po yan, si Miss Julie Licup, yung legal wife ni, gusto nyo ba makita yung video niyan? Na-interview ko yun asawa ni, Rapi Tulfo. Na-interview ko yan dati. Makikita nyo dyan, search nyo lang, Rapi Tulfo, Macmac Pablo. In-interview ko yan si Miss Julie Licup. Ayan. Ami Bell, ayan, hello po. Kuya Jean, nagluluto. Okay, Navarro. Yung okay ka, pares ko ni Kulaong natupad sa Biringan. Only rice, only soft drinks, may gulay pa. Sa Biringan? Putyan, layo nun Out of this world yun Comic comedy, sinasabutay ka ni Norma. Oo nga, parang ang ganun no? Ay, tap send. Maraming naiwan supporters yan. Nung nakakulong yan, ito ang pinakamatindi sa ginawa niya. Kaya niyang mag-live sa YouTube. Ang humahawak ng account niya is si Yama at saka itong anak ni Dong Batalan. Yan. yung bodyguard niya rin. Yung bodyguard niya, si Benok. Si Benok, may hawak ng account niya. Si Yama ang namamahala sa pagla-live. To make the story short, October 2, nakakulong na siya noon. Ang pagkakaalam ko kasi, nakakulong talaga siya. Pero napapanood ko, si Yama nagbablog about sa kanya. Si Yama. Yung Si dati Yama. niyang sekretarya. Yung malaki. Ngayon, tumawag siya sa akin. Sabi, The Kings, kinakamusta ka ni boss? Oh, okay naman ako. Bakit? Kukunin kita sa kanya. Pwede ka ba daw man niya makausap? Oh, eto na. Personal, nakausap ko si FLM. Tawagin ko FLM, idol. Idol ko pa nung Sa panahon na yun. cellphone, sa call. O boss, kamusta ka na? Ito, okay lang. Ano bang pinaggagawa mo? Ay boss, nagla-live ako ngayon sa Facebook. Nagla-live streaming ako. Namimigay ako ng mga wheelchair. May mga donors ako. Hindi, tigil mo lahat yan. Bakit boss? Sa akin ka sumama. Sigurado magkakahanap buhay ka. Boss, anong gagawin ko? In-explain niya sa akin ganito. Si Yama nagla-live yan tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Papasok ko ngayon dyan. Wala ka ibang gagawin. Wala kang vlogger na babanatan. Hindi ka commentator. Wala ka ibang gagawin dyan. Kundi magpasaya ng tao. Mag-i-entertain ka sa kanila. Alam mo kung bakit? Kasi pwede kang kumita dyan. Marami nagpapalipad sa atin kapag masaya sila. Napansin ko yon, sabi niya. Boss, anong gagawin ko? Iwanan mo lahat ang ginagawa mo, tututo ka lang kay Yama. Imagine niyo yun yung aya na yun ni Kulaong. Iwanan mo ang lahat ng ginagawa mo. Tumuto ka kay Yama. Tapos, 10K na lang sa buwan, di pa nabayaran. Pag tutok mo kay Yama, pag akyat ni Yama, akyat ka na. Ang main character, ikaw, si Yama. Si Benok ang bahala sa lahat ng account. Moderator. Pag magpapadala yung mga yan, sa ating papasok yan. At hindi lang yan, bibigyan kita ngayon ng sweldo. Magkano? Sabi ko, boss, magkano? Although kumikita ako sa live ko sa Facebook. Bibigyan kita ng 15,000. Per month. Monthly. Sabi ko, boss, hindi, huwag ka nang tumanggi. Sa umpisa lang yan. Pero pag natuwa ako sa'yo, dodoblehin ko yan. Siyempre ako, pandemic, walang lumalabas, walang hanap buhay, walang entertainment. Kasi ako, entertainer ako Sige boss, sige, okay lang. Padalawa, may utang na loob ako sa'yo Dahil dun sa bigas. Dahil dun sa bigas, yan na. May utang na loob ako sa'yo. Pero maliit yung 15K pa. Maliit yung 15K para sa akin, pero tiyanaga ko yan. Eto na, nag-umpisa na kami. Akyat, pag-akit ko doon ako nagulat. Live streaming namin, may nanonood ng baga 2,000, 1,500. Sa YouTube channel Sa YouTube niya. to sa YouTube. Sa YT niya. Sa YT. Ngayon, pag nagpapasaya ako, may Humina na yun. Kasi nung dati, nung si Kulaong ang naka-live, umaabot ng 8,000 viewers, 10,000. Parang ang pinakamarami sa live ni Kulaong, 14. 14,000 viewers ang nanonood kay Kulaong. Ganong karami ang nanonood kay Kulaong noon. Kasi nga pandemya buong mundo, lockdown, walang ginagawa mga OFW, walang ginagawa ang mga Pilipino.
nakatutok lang kay Kulaong. Kaya nung nakulong si Kulaong, humina na. 2,000, 1,000 na lang nanonood kay Kulaong. Ayan. Thank you po Ate Amibel sa iyong pakulay. Salamat, salamat. Kuya Navarro, partida na yan, Boss Mac. Nakakulong pa yung hindot na yun. Ayos din, magulang talaga si Norman. Oh, tama, tama. Totoo yan. Ganyan nga talaga. May tinatawag kasi kaming pakulay. Nagpapalipad ng kulay. Pula, dilaw. May iba-ibang presyo yan. Ako, ang dami naman ito. So, natutuwa ako. Sabi ko, Wow. makabibigyan ako ng bonus eh. That was October. Ano So, ginagawa mo, boss, sa video? Like, naka-Romy Diaz ako. Naka-Romy Diaz ako. ka lang. Magbabasa ako ng comment. Magpapasaya ako. Kakanta ako. Sumasayaw ako. Lahat i-interviewin ko kayo. Kung sino gustong umakyat, mag-uusap tayo. Comedy way. So, masaya. Masaya. Kasi ang gusto niya daw, nababasag yung kalungkutan niya kasi malungkot siya sa kulungan. Ay, may utang. Pati ako, umaakit ako nun dyan. Ako sa kanila. Nakiki-partner pa nga ako noon kay Kuya Dakings eh. Kasi sinabihan din ako ni Kulaong na na tulungan din yung channel nga niya. Kasi parang umina nga kasi yung channel niya nun eh. Medyo pahina na yung channel niya that time. Kaya naisip niyang kunin si Kuya Dakings. Ayan. Randy Cruz ng Cayman Islands. Ayan, hello po. Utang na loob nga ako eh. Kasama yung pagtatrabaho ng puso ko para makapagpasaya ng tao, which is gano'n naman talaga ang trabaho ko. Eh, may sweldo kahit papano. Eto na, 1 buwan na ngayon. Sabi ko, boss, baka po pwede hindi. Ganito na lang. Ipunin mo, sige, na next week, papadala kita. Natutuwa ako sa'yo. Gawin kong 30,000. Siyempre, nagulat ako. Sabi ko, boss talaga 30? Oh, ba't 30? Basta tuloy-tuloy mo lang. Dagdagan mo oras mo ngayon. Alas 8 na tayo magla-live hanggang alas 2 sa madaling araw. Medyo nag-isip ako, boss baka pwede makabali. Sa kanin bali. Sabihin mo yan sa live. Sabihin mo sa live. Pababalihin kita. Dumating yung time na, boss, baka pwede baka, bukas, andyan na. Pag may nagpalipad dyan, sa'yo na. Ganun siya. So yung mga followers natin, tontuwa, papadala na naman yan. Gagi, grabe yun. Nasasakta ko, sorry. Nakakalungkot. Sige. Alam mo ba ang mga padala? Ang palipad nun sa YouTube, baka hindi alam ng iba, kaya naming makalikom sa palipad sa YouTube ng $3,000 hanggang $4,000 na palipad. Kada gabi? Kada live ni Yama. Yes, grabe lang. Makukwenta mo yun. Kasi kita mo lahat. May moderator kami. Ang laki. Kada gabi, one night. Kada gabi yun. Sa 6 hours? Sa 6 hours. Pero inyo kay Maria Wright, mga 4 na $100. Yung taga-Japan, mga 5 na 12,000 yen. Meron pang Edith Gargar, Alfa Romeo, papakulay yan si Kuya Alfa Romeo, €100. €50. Ganong katindi pakulay kay Kulaong. Kaya nga dati mga tawag dito, yung UTW, kahit na nakakulong si Kulaong, meron kami pang-inggit na sabi namin, ayan, nakakulong na si Kulaong, nakakulong na si FLM, pero napakarami pa ring palipad. Mga ganun pa sinasabi namin. Talagang daming palipad. Diyos ko, talagang ang palipad talagang napakarami. Hundreds of dollars talaga araw-araw. Mayat maya. Meron pang technique na ginagawa dyan na every 30 minutes, kailangan mag-cut si Yama. Bakit? Magre-relive ulit, panibagong engagement para magpadala ulit. Ganun kalikot yung YouTube. Ganun kalikot yung pwedeng pagkaperahan sa Kahit YouTube. ngayon, ganun pa rin. Hanggang ngayon, pwede yon. Hanggang ngayon. Live streaming, nagpapadala sila. Shoutout mo sila. Yung iba kasi gusto mapansin, nagpapadala sila. Grabe, hindi ko alam yun Oo. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.